Ito yun. Sunod natin pag-usapan. Aba, seryoso. Ito na nga ba ang sinasabi natin eh. Senador at PNP na mayroong kaso sa ICC. Huhulihin ng gobyerno. Seryoso talaga. Sa oras na dumating ang warrant of arrest. Before election, during election, sinabi nila yan. After election, yan pa rin pa ang paninindigan ng mga otoridad. Ipatutupad ang warrant of arrest. Sa oras na dumating ito galing sa ICC at dala ng Interpol. Hindi sila matitinag doon sa galaw ni Amy Marcos na nag-imbestiga at pinapalabas niya na may problema ang gobyerno at lumabag sa batas sa pagkaka-aresto kay Duterte. Hindi po nabahala ang gobyerno dyan. Tuloy ang implementation ng mga batas. Rule of law ang papairal. Yan ang yung paninindigan ng PNP, DILG, DOJ at NBI. Tuloy. Kaya sa oras, hindi lang po yung may mga kaso sa ICC. Actually, lahat ng may mga kaso at may warrant of arrest, huhulihin kayo ng CIDG at ng NBI. Kahit na local case o mga kaso na nakapile dito sa Metro Manila o sa Pilipinas, laban kung kanino man, pro-Duterte, anti-Duterte, o kung sino man na may warrant of arrest, yan po ay hindi ito tutulugan at sa halip gagawin ng gobyerno ang paghahanap para ipatupad ito. Ito, Senador at PNP. Sino ba mga senador na may problema sa INC? Okay? At sino bang PNP? Ex-general o active general na mayroong kaso sa INC? Co-accused ni Duterte. Ang sinasabi ngayon ng pamahalaan, tulad na sinabi ko kanina, huhulihin nila sa oras dumating ang warrant of arrest. Hindi sila apektado, hindi sila papa-apekto doon sa reklamo ni Amy Marcos before Office of the Ombudsman laban sa Executive Department sa illegal umano na pagkakahuli kay Duterte at turnover sa ICC. Hindi po yan. Itutuloy pa rin ang gobyerno sa oras na lubos ng warrant of arrest, gagawin ng lahat. Lalo na ngayon, kailangan natin ng Interpol dahil mayroong warrant of arrest laban kay Harry Roque. Ay tayo member ng Interpol, nangangailangan tayo ng Interpol, kaya ang Interpol tutulong sa atin. At pag ang Interpol nangangailangan ng tulong sa Interpol na Pilipinas para doon sa paghuli sa mga may kaso sa ICC, mabilis pa sa alas 4. Sabi nga nila sa Salud Tagalog, mabilis pa sa alas 4. Ibig sabihin, napakabilis. Gagawin ng Philippine government ang pagsunod at pagsuporta sa Interpol dahil kailangan natin ng Interpol, kailangan din tayo ng Interpol. Yan ang totoo. Ayan, good luck na lang. Kung sino yung mga senador, ex-PNP, general at active PNP na sangkot dyan, huhulihin kayo. Hindi ho kayo talaga makakatago. Dahil pag lumabas ang warrant, gagawin talaga yan. At iyan po ang pinaka-importante, di ba? Rule of law po ang paiiralin at due process. Kasi ito po yung napaka-importante para po sa ating bayan. Laging rule of law. So, kung meron man po talagang warrant of arrest na darating para dito kay Bato de la Rosa, kailangan po itong i-implement. Kailangan pong isuko at hulihin itong si Bato de la Rosa, dalhin sa ICC. Diba? May due process pa rin. Hindi po katulad noong panahon ni Digong na kapag ikaw ay napagsuspetsahan, napaghinalaan, or kaya ikaw ay ichinutsu. Chinutsu ka, tinuro ka, wala na pong investigasyon. Bigla ka na lamang titimbuang dyan sa gilid at magkakaroon ka ng placard. So ngayon po, napaka-importante po na meron pong due process at ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos ay laging rule of law po ang nananaig. Diba? Alam niyo po ba, eto konting trivia lang. Sa kapanahunan ni Digong, nasa 14 billion lang po ang kanyang nahuli na tawag dito, yung illegal na pulburon. 14.3 billion nung kapanahunan ng unang 3 taon ni Digong. Ano pa yan matindi pa yung noon, di ba? May mga tukhang pa, may mga kung ano-ano pang mga matinding mga operasyon, di ba? Talagang anti-drug Caesar kung tignan itong si Digong. Pero 14.3 billion lang ang nakuha niya o na kanyang nasabat na illegal na pulburon from July 1, 2016 to May 17, 2019. Pero alam niyo po ba, ang ating Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi nila na mahina, weak,
na sinasabihan nila na bumalik na naman daw ang pulburon sa kalsada, hindi na daw safe ang mga kabataan na maglakad sa gabi, ang mga kababaihan, nakakatakot na daw ang panahon ngayon. Pero ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko inaasahan to. 43.8 billion ang nasabat na illegal na pulburon sa kanyang pamumuno. 43.8 billion. Imagine niyo yun, yung sinasabihan nila ng week, halos tatlong 3 times, tatlong kapin ng nahuli ni Digong o nasabat ni Digong ang nasabat ni PBBM sa kanyang pamumuno. Ito yung nangyari simula July 1, 2022 hanggang May 17, 2025. 43.8 billion. Diba? Kaya alam nyo, yung war on drugs ni Digong, peki yun. Hindi totoo yun. Kasi kung totoo yun, dapat may naparusahan doon sa magnetic lifter na di ba? Na nasabat, tapos nawala yung pulburon sa loob. Wala namang naparusahan doon Diba? Kaya po ito yung talagang totoong war on drugs. Yung meron pong mga napapakulong, hindi yung mga disappearance ang nangyayari. Meron pong mga napaparusahan, hindi po yung bigla na lang mga tumitimbuang. Diba? Kaya po, kailangan talaga na may magbayad sa napakatindi na utos ni Digong na nagresulta po sa EJK at naging daan para po makakota ang mga PNP na kahit po mga call center agent na walang kamalay-malay at mga ultimo nga boxer, di ba? Naalala niyo noon si yung nag-gold medal. Ultimo nga yun nasama sa sa drug watchlist ni Digong. Nakalimutan ko pangalan. Yung mga babae. Hindi pala boxer, weightlifter. Yung ating Olympic weightlifter. Diba nasama sa ang pangalan niya? Imagine niyo yun. Kaya po kapag noong panahon kasi ni Digong, kapag ikaw ay big time, di ka mahuhuli. Ang mga maliliit lang ang hinuhuli noong panahon ni Digong. Kaya po hindi talaga totoo yung war on drugs. War on drugs sa mahirap. Sa mga nakatsinelas. Pero sa mga mayayaman, hindi po talaga 'yon ang naging tunay na laban. Bagkos binaby pa. Diba? Kaya po kahit anong gawing harang ni Amy, kahit anong sabihin pa ni Amy, ano pang kaso ang ihain niya sa Ombudsman, kila General Torre, DOJ Secretary, DILG Secretary at PNP Chief Marbil. Wala na. Wala nang makakapigil po dyan. Dahil naipakita na po kung gaano po kumilos ang batas at nagawa na po iyan kay Digong. Sunod na ating pag-usapan, ito. Ano ba ito? Saan kukuha sila ng numero? Yung daw speaker at saka Senate President, target daw ng mga maka-Duterte, nakuhanin. Wow! Anyway, internal problem po ito. Ang Kongreso at Senado, ang silang mayroong exclusive baghalal ng Senate President at House Speaker. At si Pulong Duterte ho ang binabanggit na pwede daw ipalit nila. Saan kayo kukuha ng boto? Majority ng nanalong congressman, kontrolado ng coalition administration. Mahigit na 100 ang lakas CMD na si Congressman nanalo. So, yun ang followers ni Speaker. Ang Speaker of the House, numbers game ang labanan. Pag marami kayong kakampi, kayong mananalo, ay majority hawak pa rin ni Speaker. So, saan kukuha ng boto si Pulong Duterte para mag-speaker? Pero hindi ang plano nila. Pulong Duterte, for speaker daw ang galaw. Wow! Saan kukuha ng boto yan? Pero yun ho yung sinasabi. Tingnan natin kung anong gagawin yan.
At itong Senado gusto rin daw palitan ng mga pro-Duterte. Saan sila kukuha ng vote? Si Marcoleta, ipapalit nyo? Kabago-bagong senador, saan kukuha ng boto yan? Huwag kayo masyadong ambisyoso. Lalo na ang mga senador-elect, congressman-elect, nako, ang tataas ng pride yan. Hindi nyo basta-basta magagamit yan. May kanya-kanya yung mandato. May kanya-kanya yung paninindigan. At sila'y halal, elected ng taong bayan. Kaya maninindigan yan, hindi yan pwedeng paglaruan. Naniniwala ako si Romualdez pa rin ang may kontrol ng Kongreso. At dito sa Senado, kung magpapalit man, ay hindi pro-Duterte ang magiging Senate President yan. Kasi minority lang ang pro-Duterte. Lilima nga sila eh. Lilima sila, 6 ngayon. Di ba? Villar, Marcos, di ba? Yan lang naman, Marcoleta, Bongo, at Bato, at Padilla. O saan kayo kukuha ng ano? Kung lilima, 6 kayo, o hindi kaya. 13 ang kailangan. Majority, 50% plus 1, yun ang majority na pwedeng maglagay ng bagong Senate President. Sa Kongreso, ganun din. Kung 300 ang congressman, dapat meron kayong 151 o 152 para kayong maghawak ng speaker. Pero kung wala, majority pa rin kasi numbers game mula sa loob ng Kongreso, member ng Congress at member ng Senado, ibig sabihin mga senador, ang pagkukunan ng majority, 50% plus 1 plus 2, ayan po ang magdadala. Di ba sabi ni Soto, kung merong numero, tatanggapin ko ako maging Senate President. Pero kung walang numero, hindi pwede. Kasi pag walang numero, ibig sabihin, si Escudero pa rin na magiging Senate President. Kung kontrolado niya ang incumbent senador o new elected senador. Ganon din po sa Kongreso. 80% ata ng mga congressman nakabalik. Ikaalyado ni Speaker. Saan kukuha itong pro-Duterte? Anyway, hindi naman libre ang mangarap. Ang panaginip libre. Kaya lang gumising kayo, baka bangungutin, mahirap din, di ba? At eto nga po yung nakakatawa kasi nga po napanood ko yung video ni BP Sara na sinasabihan po niya si Pulong Duterte na lumaban bilang Speaker of the House sa House of Representatives. 'Di ba? So nakita ko yung video na yon at nung una ko napanood yun, parang napangiti ako kasi dapat ang sabihin niya muna kaya Pulong Duterte magtrabaho muna. Matuto munang pumasok. Pumasok muna sa Kongreso, umattend ng mga session bago sabihan na maging House Speaker. Kasi parang hindi yata alam ni Sara Duterte na ang kanyang kapatid ay hindi po nakikita ng mga Pilipino sa Kongreso. Ako hindi ko nakita yan. Sa totoo lang, 3 taon. Hindi ko nakitang nandoon sa Kongreso. Ewan ko lang kung di ko napanood sa balita o na anuhan ko. Kasi, di ba, ang daming mga hearing, mga quadco, mga trico, merong pang super committee, meron pang mga session yan sa Kongreso. Hindi ko nakita siyang tumayo doon sa may parang doon yung merong standing, hindi ko siya nakita doon Ang nakikita ko mga balita pala absent si Pulong Duterte sa mga session. Dapat yun ang unahin niyang sabihin kay Pulong Duterte bago yung speakership, di ba? Sabihan niya muna na magtrabaho, kumilos at umattend ng mga session. Mag-participate sa Kongreso. Kasi paano ka pipiliin kung hindi ka nga nakikita ng mga kasamaan mo? Si Migs Nograles nga yata nagsabi. Tama, si Migs Nograles ang nagsabi na hindi niya nakikita si Pulong. Diba kaya, alam nyo, yung pagkapanalo lang naman ni Pulong at ng mga Duterte sa Davao, hindi naman dahil sa sila'y magaling, kundi dahil sila'y Duterte. Kaya sila nanalo sa nakaraang eleksyon dahil sila'y Duterte. Pero yung sasabihin mo na, boboto ko to kasi magaling, masipag, masinop, magaling umaksyon sa mga problema ng taong bayan. Hindi po yun ang dahilan. Ang dahilan ay walang iba na kundi dahil sila'y Duterte. Yun lang. Yun lang po ang dahilan ng mga bumoto kay Pulong Duterte. Isa pa, 'di ba? Bago mo operan o sabihan na mag-speakership si Pulong, sabihan mo muna na asikasuhin yung kaso niya kay
Criston Jan Patria. Yung kanyang inundayan, nabugaw. 'Di ba? Magpakatino muna siya sa kanyang buhay bago maging speakership. Aba, biruin mo, mag-aano ka na speakership, o operan mo yung kapatid mo. Ang kaso walang kumbaga, yung alam niyo yung nakaka-degrade, di ba? Nakakawalang respeto dahil bukod sa bugaw, merong tilapia na involved, di ba? Nakita pa natin kung gaano ito karahas na tao. Nakita natin ng ating Speaker of the House, 'di ba, si Speaker Martin Romualdez, na walang walang kahit anong batikos, talagang nagtatrabaho lang to, kilos lang to ng kilos. 'Di ba? Parang parang suntok sa buwan talaga yung pangarap nitong sila Sara na maging Speaker of the House si Pulong. Actually, kaya lang naman nila gusto yan na gawin, na maging Speaker of the House si Pulong Duterte, para mahawakan nila ang Kongreso at ang kapangyarihan para makapagsampa sila siguro ng impeachment laban kay PBBM. Pero wala, suntok talaga sa buwan. Ngayon, dito naman sa Senado, na gusto nila na maging Senate President, etong si Marcoleta, parang napakalabo din. Kung eto'y si Pulong suntok sa buwan, yung kay Marcoleta ay suntok sa Pluto. Napakalayo. Siguro kahit yung kamay ni Kame, yung si One Piece. Kahit siguro yung kamay ni One Piece hindi aabot ng Pluto. Diba? Kaya, nako, wag na lang mangarap. Kakasaltan nyo pa lang sa Senado, gusto nyo na maging yan. Si Bato ang isa sa narinig ko na hindi daw dapat maliitin ng kanilang Duterte Block sa Senado. At isa sa mga nagmamind conditioning ay si Malutikya. Dahil sinabi niya na ang mga posible daw na lumutang na pangalan na pwedeng maging Senate President ay si Marcoleta. Tingin ba ni Tikya at ni Bato pipiliin pa ng mga dating senador si Marcoleta over Chis Escudero, Tito Soto, Ping Lacson, Mig Subiri? Nandyan si Mig Subiri pa, di ba? Alan Peter Cayetano. Di ba? Hindi na siguro. Hindi nila pipiliin yan, di ba? Kaya tama na lang, di ba? Tama na lang na manahimik na lang at wag nang mangarap ng mga imposible. Napakahirap arukin. Napakahirap abutin dahil ang kanila pong papasukin na institusyon ay kagalang-galang. Wag po nating bastusin. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Thank you, Sir Mike Abe, sa iyong magandang video na ating nireaksyonan. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.